Good news ito para sa mga workers dito sa Canada at ganoon din para sa mga darating pa lang na mga foreign workers sa Canada sapagkat tataas na naman guys ang sahod or ang minimum wage dito sa Canada. Magkano at saang mga province ang pagtaas na ito ng sweldo? Abangan yan. Yan ang ating topic ngayon guys sa ating video. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hi guys! Ate Menchi po ito. Ayan o. Ang aking mga produkto. Ito ang purple na pepper. At saka pampaksiw na pepper. And my cherry tomatoes. Ay, unti-unti na pong nalalanta ang aking mga halaman kasi fall na ngayon, autumn na guys sa Canada. Anyway, sa ating video ngayon, lagay ko muna dyan ha. Muli po narito tayo maghahatid ng impormasyon mula sa Canada para sa inyo guys. So, kung kayo po ay nagugustuhan nyo ang gantong topic, you may consider subscribing sa Menchi's Pilcan Life kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. At kung ano naman, pwede namang i-share nyo ang aking video sa mga friends nyo. O di kaya naman pwede kayong mag-follow sa ating Facebook page na Menchi's Pilcan Life. Pwede rin kayong mag-join and be a member of my channel. And on that note guys, gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you channel members, Joan Canlas, Christopher Maramba, Rosa Balabo, kay Bong Manubag, Marites Linihan, Andy Lauron, kay Chevy Dalanado, Lisel Belenson, Imelda Leal, JMC, kay Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Thank you guys for always supporting my YouTube channel. At ngayon, diretso na kaagad tayo sa topic guys. Ganda ng ating topic. Pag-uumpisa ng fall season, paghahatid naman ng bagong magandang balita. This is about pay increase guys sa Canada. At para din sa inyo na mga nagbabalak pumunta sa Canada, kayo ay makikinabang ng mga additional increase na ito, additional pay. Tataas po ang minimum wage guys dito sa Canada. Anong mga provinces ba ang may increase? At magkano naman ang mga increase na yan? Gaano kalaki? Malaki ba? Maliit. Malalaman natin guys. Aling probinsya na kaya ngayon ang may pinakamataas na minimum wage? Yun ba ang inyong sukatan ng pagpili ng pupuntahang probinsya? Yung taas ng minimum wage? Yun ba? Sasabihin ko sa inyo kung tama ba na maging sukatan ninyo ang minimum wage sa pagpili ng probinsyang pupuntahan sa Canada? Okay, so tataas po ang minimum wage sa Canada effective October 1 of this year. Ilang araw na lang. Ano-anong mga probinsya ang tataas ang sa minimum wage? Ontario, where I am. Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, at Prince Edward Island. 6 provinces guys ang tataas ang sweldo. Eh bakit yung iba hindi tataas? Yung pong iba'y tumaas na rin. Ang British Columbia nagtaas kamakailan lang at saka po ang Quebec. Eh yung iba, bakit walang balita sa taas ng sahod? Pag-uusapan natin yan guys ngayon, okay? So, saang province ba kayo nag-apply? Pinapakinggan nila. Kasama kaya yung province ko sa tumaas ang minimum wage. Ano po ba ang minimum wage? Ang minimum wage po ay yung pinakamababang sweldo na pwedeng ipasweldo ng isang employer. Pagka ang inyong employer ay hindi sumusunod sa minimum wage, pwede ninyong ireklamo ang hindi sumusunod sa minimum wage law. Sinasabi po guys ng mga opisyales ng gobyerno dito sa Canada na ang pagtataas na ito ng minimum wage ay talagang kinakailangan sapagkat nakita ang napakalaki pong inflation rate or pagtaas ng cost of living, pagbaba ng halaga ng dolyar, yung buying power ng Canadian dollar. At ang sabi ng mga opisyales, Canada should be a good place to raise your family. Eh, paano ka magre-raise ng family kung masyadong hindi match yung iyong kinikita sa cost of living, no? Kaya nga, isang paraan na po ay itaas ang minimum wage. Sunod-sunod na yan, yung minimum wage tataas,
And then, yung mga sweldong hindi minimum wage, yung mas mataas na minimum wage, unti-unti rin pong tataas yan, guys. Narito na ang increase sa minimum wage. Let's see. May kodigo tayo dito. Sasabihin ko rin yung ibang minimum wage sa ngayon. And then, let's find out anong probinsya ang may pinakamataas na minimum wage. Okay? Ontario. Ngayon po ay 15.50 ang minimum wage per hour. Tataas po by October 1 ng 16.55. Effective October 1 of 2023. So, tumaas po ng mahigit $1, $1.05. Manitoba, 14.15 per hour. Tumaas po sa 15.30 ngayon ding darating na October 1. Okay, 15.30. Nova Scotia, 14.50. Tataas po at magiging 15 beginning October 1. Saskatchewan, $13 per hour. Tataas into 15 per hour. October 1 din po. Newfoundland and Labrador, 14.50. Tataas sa 15. October 1 din. Prince Edward Island ay 14.50 dati. Tataas po sa $15 October 1. Yan, yung 6 na probinsyang magtataas ngayong October 1, guys. Okay? Yung mga ibang probinsya, tingnan naman natin ang record nila. Ang New Brunswick, 14.75. Tataas po yan sa April 1 next year, 2024. At magiging 15.50. Estimated, no? So, New Brunswick yan, guys. Ang Alberta, $15 po sa ngayon. Wala po silang balita kung kailan sila magtataas. TBD. To be decided. Tataas yan, definitely tataas yan. Hindi pa lang po nila ina-announce at hindi pa nadidesisyonan. Ang British Columbia po ay dating 16.75. Nagtaas po ang British Columbia kamakailan lang. Kailan? This year, nagtaas sila eh. I think it's April. So, ang British Columbia po ay may 16.75 na per hour. Pero, meron pa rin po yung planong magtaas by June 1 of 2024 next year. Alam nyo kung magkano ang magiging sweldo ng British Columbia? 17.75 po next year. By June 1, almost a year from now. Ang Quebec, kapapagtaas din lang po ng Quebec. 15.25 ang minimum wage po ng Quebec. At tataas sila sa May 1 of 2024 sa halagang 16.25 estimated nilang increase. Nunavut, $16 per hour. At sila ay magtataas by April 1 next year. Hindi pa ina-announce kung magkano. Ang Northwest Territories, $16.05 ang sweldo nila ngayon. Tataas po yan ng $17 by September next year. At ang Yukon ay $16.77 ngayon. Tataas po into $17.50 by April of next year. So, nakaschedule na guys yung mga pagtataas ng sweldo. So, alin ang pinakang malaki ang sweldo? Sa ngayon sa record, ang may pinakamalaking minimum wage po ay ang Yukon, $16.77. Followed by British Columbia, $16.75. And then Ontario, $16.65. Ang tanong, yun bang mataas na minimum wage? Yun ba ang gusto nyong puntahan na probinsya? Alam nyo po, mataas po ang minimum wage kung mataas din ang cost of living sa isang lugar dito sa Canada. Ganun po ang pagko-compute niyan, no? So, bakit ang Yukon ang may pinakamataas na minimum wage? Ang Yukon po ay nasa north, sa malamig na parte ng north. At ang Yukon, kuhunti lang po ang population. Pero ang sabi ng iba, napakatahimik ng buhay doon. Pero mataas po ang cost of living sa Yukon. Kaya mataas din naman ang kanilang
minimum wage at ang kanilang sweldo, no? Dahil mataas po ang cost of living doon. Mahal po kasi ang mga produkto doon dahil sa layo po ng yung pagta-transport ba? Yung pagta-transport po ng mga goods ay medyo mahirap yung mga proseso kaya mataas din ang cost ng mga ng mga bilihin doon. 'Yon. So, bakit na ang Ontario at ang British Columbia ay panghabol din po sa taas ng minimum wage? Sapagkat alam naman ninyo na sa dalawang probinsyang yan, mataas-taas din po ang cost of living. Mahal ang bahay, ang renta ng bahay, at maraming bagay ang mahal. Ang pamumuhay ay naia-adjust po natin base sa ating ding lifestyle. Kahit ang minimum wage ay maliit lang, o kahit ang sweldo ay hindi kalakihan, eh pwede rin tayo makapamuhay ng tama. No? Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please subscribe sa ating Menchie's Philcan Life. You can share my video sa mga friends nyo. O di kaya naman, pwede kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you channel members. Joan Canlas, Christopher Maramba, Rosa Balabo, kay Bong Manubag, Marites Linihan, Andy Lauron, kay Chevy Dalanado, Lisel Belenson, Imelda Leal, JMC, kay Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Thank you guys for always supporting my YouTube channel. Hanggang sa susunod guys, Ate Menchie po ito. Bye-bye! Until next time, thank you for watching.